Magsisimula ang ating kwento sa nakalipas na 1,000 taon sa nakaraan kung saan ang Demon Beast ang siyang pinuno ng isang clan na kung tawagin ay Dragon Clan, na siyang nag-iisang pinakamalakas na demon sa buong mundo na kung tawagin ay Demon God. At ang Demon God na ito ay may sobrang nakakatakot na ambisyon na kung saan gusto nitong pamunuan ang buong mundo. Kaya sa ambisyon niyang ito, kasama niya ang kanyang malalakas na tauhan para sumugod sa mga tao at nagbigay ng utos habang nasa taas na ang lahat ng mga tao ay patayin at walang aititirang buhay. Nagbigay ito sa mga tao ng takot para sa kanilang buhay at sa bawat sulok ng mundo ay nilalamon ng kadiliman. Pero sa kalagitnaan ng pananakop ng Demon God ay may mga taong nagkaroon ng kapangyarihan para lumaban sa kanya. At sa mga taong ito na natuklasan ang kanilang kapangyarihan ay tinatawag na awakening ay may mga iilang mga tao na nakakuha ng abilidad na kontrolan ang mga Demon Beast at gawing itong kanilang kasama sa laban at ito'y tinatawag na Beast Tamers. At sa kasalukuyan ay makikita nating ang isang babae na nakasakay sa kanyang beast habang nakikipaglaban sa isang dragon habang nasa itaas. At nagtagumpay ito na patamaan sa likod ang dragon na siyang naging dahilan ng unti-unti nitong pagbagal sa paglipad. Hanggang sa tuluyan na itong bumagsak sa isang building. At makikita nating ang isang lalaking takot na takot habang nakatingin sa itaas nito at ang lalaki na ito ay si Xiao Xingyu ang ating pangunahing tauhan sa kwento na ito. Kaya pala ito takot na takot ay nakita pala nito na ang pabagsak na dragon sa kanyang itaas na di kalaunan ay bumagsak ito sa kanyang harapan. At sa pagbagsak nito ay takot na takot ito habang natatalsikan ito ng dugo. At habang nagtatalsikan ang dugo sa harapan niya ay di pa din ito makagalaw sa sobrang takot nito habang nakikita ang Dragon Beast sa kanyang harapan. Maya-maya pa habang siya ay natatakot at nababalot ng dugo sa kanyang muka ay may narinig itong boses na siya nitong kinagulat, at ipinagtataka dahil hindi nito alam kung saan galing ang boses na kanyang naririnig. Pero di na niya ito inintindi dahil nakita niya mismo sa kanyang harapan ang Dragon Beast na muling tinamaan ng atake at napasigaw ito at unti-unti nang natutumba. Na di kalaunan ay tuluyan na itong nahulog sa ibaba at tuluyan nang namatay. Samantala naiwan naman si Xiao Xingyu sa taas ng building na nakaupo at pinupunasan ang dugo na tumalsik sa kanyang muka. At maya-maya pa ay nagulat ito sa kanyang nakita na bumaba sa kanya. At ang bumaba na ito ay ang babae kanina na nakikipaglaban sa Dragon Beast at ang pangalan ng babae na ito ay Suruyan, headmaster ito ng Qinglong Academy kasama nito ang partner nito na isang Lion Beast. At humingi ito ng sorry sa kanya dahil nadamay ito sa kanilang paglalaban ng Dragon Beast. At masaya nitong iniabot ang card nito para bayaran ang damage na nagawa nito sa kanyang bahay at ang Qinglong Academy na ang mag-aayos ng kanyang bahay. Pagkatapos ay agad nang umalis si Suruyo at nagpaalam na ito kay Xiao Xingyu. Samantala ang ating bida naman na naiwan ay natuwa ito dahil ang cooldown ng isang Beast Tamer. At lumipas ang ilang araw ay ang ating bida ay nakatingin sa card na binigay ni Suruyo. At naiisip nito na sa kanilang mundo ay lahat ng tao ay nangangarap maging Beast Tamer kahit na siya ay ito ang kanyang pangarap. Hindi niya kayang bumili ng kahit na isang beast at pag walang beast ay di siya pwedeng makasali sa ginaganap na National Beast Tamer Exam. Pagkatapos nitong mag-isip ay kanyang tinignan ang maliit na beast sa kanyang harapan at may lungkot sa kanyang mata habang ito ay inaabot. At ang beast na ito ay parang isang aso lang pero cute habang nakalabas ang dila nito. At habang masaya siyang dinidilaan ng kanyang alaga ay halata naman sa muka ng bida na hindi siya masaya dito at sobra siyang nadidismaya. At siya ay nakaupo sa sahig ay nagreklamo ito dahil hindi niya matanggap na isang husky lang ang beast nito sa kanyang pagsisimula dahil ito daw ay maituturing na isang aso na kasama lang sa bahay.
Pero maya-maya pa ay nabigla itong naging masaya dahil naalala nito sa kanyang nabasang libro na ang ganitong alaga ay tinatawag na Galehound at ang bloodline nito ay mahina pero di na kailangan ang spiritual na kapangyarihan para ito ay alagaan kaya masaya nitong sinabi na aalagaan niya ito ng mabuti. Pero bigla itong seryosong napaisip kung aabot pa ba siya sa beast taming exam dahil 3 days na bago iyong gaganapin at hindi pa handa ang kanyang beast. Pero ganun pa man ay masaya niya itong tinawag na lumapit sa kanya at kanya itong sinabi ang katagang spirit awaken kaya ang kanyang beast ay biglang napalibutan ng aura sa katawan nito kaya tuwang-tuwa ang ating bida dito. Maya-maya pa ay lumabas ang bida sa kalye at may pupuntahan ito, at di nagtagal ay nakadating na ito sa isang beast tamer store. Habang nakatingin sa taas ay kanyang nasabi na sana may makita silang tao na kayang mapataas ang lakas ng kanyang beast at maalagaan ito ng tama. Dahil kung siya lang ang mag-aalaga nito ay wala itong magiging future sa kanya dahil masyado siyang mahina para alagaan ito. Sa kanyang malalim na pag-iisip ay biglang lumabas ang may-ari ng store at tinanong nito kung bakit ito nakatayo sa harapan ng kanyang store. Dinaman ito sinagot ng bida at agad na inialok ang kanyang beast kung gusto ba ito ng may-ari. Pero tinaboy naman ito ng lalaki at minaliit pa niya ito dahil isa lang iyong Galehound na hindi kayang mag-evolve kaya sina daw ba ang tanggang tao na bibili ng ganitong beast. Sa nangyari ay napaiyak ang beast dahil nasaktan ito sa mga pangmamalit ng lalaki at agad naman itong niyakap ni Xiaoxing at agad na sinabihan ang lalaki na kung ayaw nito ay sabihin lang nito at dinanya ito kailangan na magsalita ng masasakit na salita sa kanya. Pagkatapos nito magsalita ay bigla itong nagulat sa kanyang nakita dahil bigla nitong nakita ang information tungkol sa kanyang beast na Galehound na kung saan nakalagay ang level nito na initial stage at tier 1. Hinuyong nito ang kanyang mata dahil hindi niya alam bakit siya nakakakita ng system panel at pagmulat ay nakikita pa din niya ito. Nagulat din siya dahil merong ang kanyang beast hound ng hidden evolution. Narinig ng lalaki ang sinasabi nito kaya tinanong niya kung ano ang pinagsasabi nitong hidden evolution dahil ang Galehound ay walang evolution. Samantala habang sila ay nag-uusap ay may lalaking nakakita sa kanilang pag-uusap. Nagsalita naman si Xiaoxingyo habang nagtataka dahil hindi makita ng lalaki ang system panel at siya lang ang nakakakita nito. Bigla nagsalita ang lalaki na si Sushi at nakilala nito ang bida at kanyang sinabi na kung ano ang ginagawa nito at kung wala daw ba itong planong sumali sa National Beast Exam dahil wala itong kahit isang beast. At tinanong niya kung ano ang dala-dala ng ating bida at kung nagawa ba talaga nito na makabili ng para sa kanyang sarili ng isang beast. Tumalikod naman agad ito at kanyang sinabi na wala na itong pakialam sa kanya. Pero dito tumigil bagkus may pagkasarkastiko pa nitong sinabihan ang bida na wala ba itong plano na mag-take ng exam at may binanggit pa itong babae na nagngangalang Lina. Kasunod nun ay tumawa ito ng malakas dahil kahit pa daw mag-exam ito ay hindi din naman ito papasa. Tinanong naman siya ni Xiaoxingyo na kung sino ang Lina na binanggit nito. Tumawa naman ito dahil hindi naalala ng bida ang girlfriend nito. Pagkasabi na girlfriend niya ito ay may pang-iinsultong tingin ito na sinabi si Lina na ex-girlfriend ng bida at ito ay kanya ng babae. At di nagtagal ay bigla dumating si Lina at tinawag si Shay at kanina pa daw niya ito hinahanap. Ngumiti lang ito at kanyang sinabi na kinakausap lang nito ang kanyang dating kaibigan. Maya-maya pa ay napansin nga nito si Xiaoxingyo at pinagpapawisan itong sinabi kung nagbibiro ba daw si Shay dahil hindi niya ito kaibigan at kakilala lang daw niya ito. Nagsalita pa ito sa kanyang isip at katulad ni Shay ay ninaliit din ito ang Galehound ng bida at hindi daw niya ito pipiliin dahil ito ay mahirap lang at si Shay ay mayaman.
Nagalit naman ito dahil sa pinagsasabi ni Lina at kanya itong pinagduduro at pinaalala nito kay Lina na noon panahon na may problema ito ay siya lang ang tumulong dito pero kung gusto talaga ni Lina si Shay ay gugulin niya ang kanyang buhay kasama ang isang jerk na lalaki gaya ni Shay at ito ang tatandaan daw ni Lina na hindi si Lina ang lumoko sa kanya kundi sila ang linoko nito. At agad nang umalis si Xiao Xingyu at binigyang ng isang dila ang dalawa habang galit na galit si Su Shay at pinanggako nito na gaganti ito sa araw ng beast exam. At nang makaalis na sila habang dala-dala ang kanyang beast ay kanyang nasabi sa sarili na kung sino ba nagsabi sa kanilang mga hanggal na walang silbi ang kanyang Galehound at patutunayan daw niya ito sa araw ng exam. At makalipas ang 3 araw ay lumipat na ang eksena sa Xiling Square kung saan magaganap ang National Advanced Beast Taming Exam na dinaluhan ng maraming partisipante na gusto din maging tamer. At sa mga naglalakad na mga participant ay nangunguna maglakad ang bida na siya naman napansin ng mga kalahok at ang iba ay nakilala siya na si Xiao Xingyu. At nagtataka ang mga ito kung ito ba talaga ay kukuha ng exam sa Qinglong Academy at ang iba ay nagsasabi kung nagbibiro ba ito dahil hindi naman ito kayang bumili ng kahit na isang beast dahil isa lang itong mahirap. Sa mga naririnig nito ay dinalang niya ito pinapansin bagkos ay dali-dali na siyang lumapit sa maliit na crystal ball na kumikinang. Pagkadating niya dito ay agad niyang binati ang guru sa kanyang harapan at sinabing nagpunta siya dito para kumuha ng pagsusulit. At ang guro na ito ay si Chen Qinian at ito ay admissions teacher na galing sa Qinglong Academy. At tinanong nito ang bida kung siya ba si Xiao Xingyu. At agad naman itong kinumpirma ni Xiao Xingyu at narito daw siya para kumuha ng pagsusulit. Napansin naman siya agad ng guro at nasabi nito sa kanyang isip na siya ang mag-aaral na unang kukuha ng exam sa Qinglong Academy. Maya-maya pa ay nagsalita si Suzin sa likuran ng bida at tumawa ito dahil hindi daw alam ng bida ang limitasyon nito dahil sa nagdaang 5 taong ay bilang lang ang mga nakakapasa sa exam. At may pangmamaliit pa niyang sinabi na walang nakakapasa na kahit na sino. Nagpatuloy pa ito sa pang-iinsulto sa bida at inibato nito ang papel kay Xiao Xingyu at kanyang sinabi na pag siya ay pumasa ay luluhod ito at tatawagin niya itong ama. May pag-alit namang ekspresyon siyang sinabihan ng bida na kung ganun ay linisin na nito ang kanyang lalamunan para maghanda na siya na tawagin siya nitong ama. Nagalit naman ang tanga na ito sa sagot ng bida pero di na ito pinansin pa ni Xiao Xingyu at sinabi na lang sa guru na ready na siya at kung maari ay magsimula na sila sa exam. Pero bago pa man sila magsimula ay mahigpit siyang pinaalalahanan ng guru na ang pag-exam dito sa Qinglong Academy ay mahirap at once na di siya makakapasa dito ay hindi na siya maaring mag-apply pa sa kahit anong academy. Sa mga sinabi ng guro ay nagsisitawanan ng parang mga demonyo ang mga kasama nitong kalahok at parang minamaliit siya ng mga ito. Pero ang ating bida ay hindi ito pinansin at gusto na niyang magsimula sa pag-e-exam nito. Wala nang nagawa pa ang guru kung disimulan ang exam at sinabi nito na ang unang test nila ay patungkol sa pagsukat ng spirit power nito. At di na nga nag-atubili ang bida at agad nang hinawakan ang crystal ball para masukat na nito ang kanyang spirit power. Maya-maya pa ay nakita na ang resulta nito na kung saan 316 lang ang lumabas na spirit power nito at malayo ito sa batayan na score para pumasa sa test. At sa nangyari ay pinagtawanan siya ng kanyang mga kasabayan dahil hindi nito naabot ang minimum number ng Qinglong Academy at dahil daw sa pagpupumilit nito kanina na magsimula ay kala nila ay siya ay may special na gagawin. At kahit na ang guro ay nadismaya din dahil ang buong akala nito ay may promising na studyante na ang papasok sa Qinglong Academy. Pero maya-maya pa ay bigla itong napatingin sa crystal ball dahil may nangyayari dito na din ayla inaasahan. At ang nangyayari pala dito ay ang spirit power ng bida ay tumaas ito sa 621 at patuloy pa itong tumataas ng tumataas. Hanggang sa umabot na sa 711 pero di pa ito dito nagtatapos dahil tumataas pa din ito.
Umabot pa ng 802 na siyang kailangan para makapasa sa test pero wala pa din itong sinyalas ng pagtigil dahil patuloy pa din ito sa pagtaas. At sobra itong ginagugulat ng iba at di sila makapaniwala na lumampas pa ito sa kailangang score para makapasa at nasabi pa nila na baka ang spirit power meter ay sira. Pagkatapos ay tumigil na ito sa pagtaas at ang spirit power ng ating bida ay nasa 1028 na siyang sobra pa para makapasa sa unang test nila. At ang guro na kanina ay walang believe sa kay Xian Xingyu ay nabigla naman sa taas ng nakuhang spirit power ni Xiao Xingyu. At di makapaniwala ang lahat sa nangyari dahil kala nila ay mahina lang ang bida dahil sa nakita nila na isang Gale Hound lang ang beast nito kaya ang 1028 ay hindi kapanipaniwala. At pinapaliwanag sa team dito na ang spirit power ay siyang ginagawang sukatan kung ilang beast ang kaya ng isang beast tamer na makontrata. At bawat 100 point ay katumbas nito ay isang beast na pwede nilang makontrata. Pero sa score na nakuha ng bida na 1028 ay may potential itong maging isang 10-star Beastmaster. Balik naman tayo sa guro at napa sabi din ito na sa hinaharap ay pwedeng maging 10-star Beastmaster ang bida. At ang mga 10-star Beastmaster ay sila ang may tuturing na malalakas na mga Beastmaster sa kanilang kasaysayan at iilan lang ang mga ito sa Dragon Kingdom. Sinabi na ng guro na pumasa si Xiao Xingyu sa first test kaya aalis na ito para maghanda sa second test at pinag-uusapan ng nasa likod na may natatandaan sila na noong nakaraang taon ay may genius na babae na kumuha din ng test na may spirit power na 1030 kaya din ayla akalain na 2 points lang ang lamang nito sa ating bida. Sa nangyari ay Dipaden matanggap ng dalawang kupol na ito ang katotohanan na pumasa ang si Xiao Xingyu sa test kaya siguro daw sila na sa susunod na test ay di napapasa ang bida dahil tungkol na ito sa bloodline quality ng kanilang beast at ang beast ni Xiao Xingyu ay isang Gale Hound lang na walang kahit anong special na bloodline. Makalipas ang ilang oras ay tapos na ang lahat kumuha ng first test at bago pa magpatuloy ang second test ay may isang lalaking dumating at tinawag nito ang guro. At nang makalapit ito ay may ibinulong ito sa guro na ang sabi ay may maliit na error daw ang nangyari sa spirit power meter kanina na kung saan ay ang tunay na score na bida ay hindi lang 1028 kundi ito ay umabot ng 1032. Sa mga sinabi ng lalaki ay sinabihan lang siya ng guro na wag nang ipagsabi sa kahit na sino ang nangyaring error sa power spirit meter, agad naman itong sumang-ayon sa sinabi ng guro. Maya-maya pa ay sinabi na ng guro na sisimulan na nila ang second test at ang second test ay Beast Bloodline Quality Test. At tinawag ng guro ang bida at sinabihan nito na palabasan na nito ang kanyang beast. Na siya naman masayang sinunod ni Xiao Xingyu. Pinalabas na niya ito at tinawag niya itong Black Fang at unti-unti na itong nagpapakita sa lahat. At habang ito ay lumalabas ay nagugulat naman ang mga tao at iniisip na kung anong beast naman kaya ang ipapakita sa kanila ng bida. Maya-maya pa ay tuluyan nang nagpakita sa kanila ang beast na tinawag ng bida at ito ay parang natutulog pa. At nang tuluyan ito nakita ng lahat ay nagulat ang iba at ang iba ay tumawa dahil sa hindi nila akalain na may isang tao na mag-aalaga ng isang Gale Hound na kung saan ito ang pinakamababang bloodline at wala itong evolution. Kahit pa ang guro ay nadismaya sa beast ni Xiao Xingyu dahil sa kabila ng spirit power nito ay kabaliktaran naman sa beast nito na poor bloodline ang quality nito. Matapos ang pag-iisip ng guro tungkol sa beast ng bida ay humarap na ito kay Xiao Xingyu at hihingi sana ito ng sorry sa kanya dahil ang beast nito ay hindi pasado sa pamantayan ng kanilang paaralan. Subalit hindi na ito nakapagpatuloy sa pagsisalita dahil sa may isang lalaking sumingit magsalita at nabigla ito sa kanyang nakikita. Kaya kinuha nito ang pansin ng lahat dahil may kakaiba siyang nakitang nangyayari sa beast ng ating bida kaya kinagulat iyon ng lahat. Ang nakikita pala ng mga ito ay ang beast ng bida na nag-iba ng anyo at parang ito ay nag-evolve at may malakas na pulang aura na lumalabas sa buong katawan nito, at mas lumaki pa ito kaysa sa dati.
Kaya agad naman itong nilapitan ng guro at iniskan niya ito at nakita nito na ang pangalan ng beast ay Hellwind Wolf at ang level nito ay nasa first stage, initial form. At ang bloodline nito ay Hell's Epic Bloodline at may ability na Hellfire. Sa nakita ng guro ay napangiti ito at kanyang naisip na ito ay isang second stage evolution kaya tuwang-tuwa ito sa ating bida. At habang tinitignan ng guro si Xiao Xingyu ay kanyang nasabi ito ay isang special na bata, malakas na inanunsyo ng guro at tinawag nito ang pangalan ni Xiao Xingyu na ito ay nakapasa sa pagsusulit kaya ini-welcome niya ito sa Qinglong Academy. Samantala ang dalawang couple naman na ito ay dahan-dahan nang aalis dahil baka mapansin pa sila ng bida at habang ito ay umaalis ay di ito makapaniwala na nakapasa si Xiao Xingyu sa pagsusulit ng Qinglong Academy. Ngunit hindi pa man ito nakakalayo ay tinanong ng bida ang mga ito kung saan sila pupunta at kung ang mga ito ay aalis na at bakit hindi sila magpaalam sa kanilang ama. Nagalit naman ang couple at minura ang bida dahil kahit kailan daw ay hinding-hindi niya ito tatawaging ama kaya ano daw ba magagawa nito sa kanya. Sa sinabi ng couple ay dumilim ang paningin nito dahil hindi ito tumutupad sa pastahan nila kaya tinawag nito ang kanyang beast na si Black Fang. Kaya ang paalis na couple ay biglang napalingon dahil naramdaman nito na may papunta sa kanya at pagkalingon nito ay nagulat ito sa kanyang nakita. At napaluhod ito dahil dinaganan ito ni Black Fang sa likod at habang naaalala nito ang kanilang pastahan ay sinabihan siya ng bida kung magsasalita pa ba ito. At sa nangyari ay kahit nalabag sa kalooban nito ay pautal-utol niyang tinawag na ama ang bida habang nanginginig ang buong katawan nito dahil natatakot na baka lapain ito ni Black Fang. Iniwan na ito ng bida at habang ito ay papalayo ay sinabihan nito ang couple na nakaluhod pa di na wala siyang anak na gaya niya kaya umalis na ito sa kanyang paningin. Samantala ang babae naman na couple ay may pangiti itong sinabi sa bida na sa nakalipas na 2 taon at kalahati ay na-develop na ang kanyang feeling sa ating bida kaya nagtanong ito kung may pag-asa pa ba ito na maging sila. Sa dami ng sinabi nito ay di nito pinansin ang ex nitong couple at patuloy lang sa paglalakad at sinabihan pa niya ito na hindi na siya bumabalik pa sa nakaraan. Kaya ang couple na babae ay nanghina sa narinig nito dahil nar-eject ito ng bida at tinawag pa nito ang pangalan ni Xiao Xingyu at nagmamakawa ito sa kanya pero patuloy lang sa paglalakad ang bida, at di na ito pinansin pa. Nasa tabing kalsada na ito at agad na kinuha ang kanyang cellphone na Cherry Mobile at tatawagan nito ang kanyang kapatid para ibalita dito na nakapasa siya at makakapasok na siya sa Qinglong Academy. Nang masagot na ng kapatid nito ang tawag niya ay masaya niyang sasabihin na siya ay nakapasa subalit hindi na ito natuloy dahil biglang tinawag siya ng kanyang kapatid na parang ito ay takot na takot. Kaya nag-iba ang mood nito at biglang nagalit dahil nakaramdam ito na may masamang nangyayari sa kanyang kapatid kaya pilit nitong tinatanong ang kapatid nito kung anong nangyayari subalit hindi na ito sumasagot sa kanya. At lumipat na ang eksena sa Qingfeng City na kung saan ay may nagaganap na pagsabog sa farmer market. Kaya nagtatakbuhan ang mga tao sa takot na baka madamay sila sa pagsabog. At meron pang ina na naghahanap sa anak nito na napahiwalay ito dahil sa kaguluhang nangyayari. Sa gitna ng kaguluhan ay may biglang yamakap sa bata kaya napatigil ito sa pag-iyak. Sinabihan nito ang bata na wag nang matakot dahil hindi siya nito pababayan. At habang yakap ng babae ang bata ay may isang nilalang na sumilip sa kanilang itaas. Agad naman ito napansin ng babae kaya mas hinigpitan pa nito ang pagkakayakap nito sa batang babae para hindi ito matakot. Kung nagustuhan mo ang ating kwento ay maaari po bang makahingi ng like, comment and pa-subscribe na din ng ating channel para lagi kang updated sa mga kasunod nating kwento. Maraming salamat po. Magpapatuloy ang ating kwento kung saan tinawagan ng bida ang kanyang kapatid para sabihin ang magandang balita na siya ay nakapasa sa exam sa Qinglong Academy subalit ang kanyang ngiti ay napalitan ng pagtataka dahil sa takot na takot siyang tinatawag ng ate nito kaya nagtataka ito na nagtanong kung anong nangyayari sa kanyang kapatid.
At dahil doon ay nagmadali siyang nagtungo kung saan nagtatrabaho ang kanyang kapatid at pagka-Dayton pa lang niya ay agad na sumalubong sa kanya ang mga taong nagtatakbuhan dahil sa pagsabog na nangyari sa pamilihan kaya napasabi na lang ang bida na kung ano ba daw ang nangyayari dito. At nang siya ay makalapit na ay nakikita niya na ang pinagtatrabahuan ng kanyang kapatid ay nasusunog kaya agad nang niyang hinanap ng kanyang kapatid na umaasang nasa mabuti lang ang kalagayan nito. Samantala ang kapatid naman ng bida ay inaatake na ng nilalang na parang malaking scorpion at mabuti na lang ay ito ay ditinamaan ng pag-atake ng halimaw. Ang pag-atake nito ay nakita ng bida kaya buong bilis siyang tumatakbo kasama si Black Fang habang tinatawag nito ang kanyang kapatid na may pag-aalala. Di niya namalaya na nilabasan na ng dugo ang kanyang mata sa dimalang dahilan at kasabay nun ay lumabas ang system na nagsasabi na ang Hellstorm Wolf Black Fang, available skill Hellhowl, Hellbind at tinanong siya kung gusto ba niya itong gamitin at yes or no ang pagpipilian. Agad naman niyang pinintot ang yes habang binabangit ang skill na Hellbind, Hellhowl. Subalit natigilan siya dahil sa ayaw gumana ng skill na ito kay Black Fang na kahit na si Black Fang ay napalingon at hindi alam ang nangyayari sa kanyang master. Samantala ang halimaw naman ay inaatake na nito ang kapatid ng bida kaya napapasabi na lang na tumigil ang halimaw sa pag-atake nito sa kanya. Ang bida naman ay naalala nito ang babae na kumalaban ng dragon at naisip nito kung paano niya nito tinalo ang dragon at naalala din niya ang pagtama ng spell sa dragon ng dahilan sa kamatayan nito. Kaya nabuo sa kanyang isip na kailangan niyang munang pakalmayin ang kanyang isip at mag-focus sa kanyang kapangyarihan. Kaya agad siyang kumalma at may seryoson sinabi na susubukan niya ito ulit. Kaya agad na nag-evolve si Black Fang habang sinasabi ng bida na kailangan niyang iligtas ang kanyang kapatid. Kasunod nun ay agad nitong ginamit ang skill na binigay ng system na Hellhowl kaya agad na sumugod si Black Fang para makalapit sa halimaw. At nang nasa tamang distansya na ito ay agad sinabi ng bida na pakinggan nito ang kanyang sasabihin kasabay nun ay naghahanda na din si Black Fang ng pag-atake mula sa kanyang bibig kaya agad na sinabi ng bida na pakawalan na nito ang pag-atake patungo sa scorpion na halimaw. At sa lakas ng pag-atake ni Black Fang ay tumagos ito sa katawan ng halimaw at nahati ito sa dalawang bahagi kaya tuluyan na itong nawalan ng buhay sa isang pag-atake lamang. At sa nangyari naman ay di makapaniwala ang bida at pautol-utol niyang sinabi kung nagawa ba talaga nito na talunin ito at kung ito daw ba ang lakas ng isang Beastmaster. Pero agad naman niyang isinang tabi ang pag-iisip dito at mas mahalaga na makita niya ang kanyang kapatid kung maayos lang ba ito dahil nasa tabi ito ng halimaw kanina. Kaya agad itong tumakbo sa kinaroroonan ng kanyang kapatid at tinanong ito kung maayos lang ba ito at hindi ito nasaktan. At sa pagkakita naman nito sa bida ay nabigla ito na makita niya ang bida na tumatakbo at tinatawag siya. Kaya agad itong tumayo at hinawakan niya ito sa braso at humingi ng sorry ang bida dahil sa huli na itong nakadating, pero nagpapasalamat pa din siya dahil nasa mabuting kalagayan lang ang kanyang kapatid. At tinanong naman siya ng kanyang ate kung paano niyang nagawang patayin ang halimaw. Masaya naman itong sinabi sa kanyang kapatid na isa na siyang Beastmaster dahil nagawa niyang makapasok sa Azure Dragon Academy. Guys, pasensya na hindi alam kung bakit Azure Dragon Academy na tawag dito hindi na ang Shinlong Academy pero hayaan na natin ang importante academy pa din. Sa pagpapatuloy ng kwento ay agad na tumalon si Black Fang sa kanyang master na siya naman kinabigla ng bida at pinagtataka din ng kanyang kapatid. Kaya pala ito tumalon sa kanya ay nagpapalambing pala ito. Sana all nil alambing. By the way masaya naman sinabi ng bida sa kanyang kapatid na ito ang kanyang beast na nakontrota. At tinatawag na Hellstorm Wolf Black Fang. At maya-maya pa ay napansin ng isang lalaki na wala na ang halimaw na nagwawala kanina dahil patay na do ito. Masaya naman sinabi ng bida na tama ang sinabi ng lalaki na siya din sinang-ayunan ng kapatid nito.
At sa di kalayuan ay tinawag ng babae ang pansin ng bida at nagtanong kung isa ba itong Beastmaster at sa pagtatanong nito ay nakita siya ng batang babae at agad nitong nakilala ang kanyang ina. Kaya mangiyak-iyak pa itong tumatakbo tungo sa ina nito at nagtatanong kung saan ba ito nagpunta. Samantala ang bida naman ay nakita nito na may aura na lumilitaw sa katawan ng halimaw kaya sinabihan nito ang kanyang kapatid na tignan nila kung ano ito. Agad naman itong tinignan ng bida at lumabas sa system na ito ay isang monster core at nasa initial stage ang level nito at nakukuha ito sa pagpatay sa mga halimaw at ang core na ito ay may attribute na poison at ang effect nito ay nagdadagdag ng poison attribute attack ng dagdag 5 at dagdag 10 na XP. Sa pagkakita nito ay nagulat ang bida sa nakita nito. At habang pinagmamasdan ito ay nadidismaya siya dahil kahit gaano pa niya ito pag-isipan ay isa lang itong initial stage na masyadong mababa para sa kanya. Kaya naman agad niyang tinawag si Black Fang at itinapon nito ang core dito na agad naman sinakmal ni Black Fang ang core at nasabi ng bida na kahit ito ay maliit lang at mababang core ay makakatulong din ito kahit na papano sa pag-evolve ni Black Fang. Kasunod nun ay agad naman niyang pinaalam sa lahat na ang monster ay patay na at maaari nang mag-relax ang lahat ng mga tao. Agad naman siyang pinalibutan ng mga kalalakihan at nagpasalamat ang mga ito dahil nakaligtas sila sa sakunanong nangyari at may tumawag pa sa bida na ito ang isang bayani sa kanila at sa natatanggap nitong papuri ay labis niya itong kinatutuwa. Maya-maya pa ay agad na lumapit ang batang babae at tinawag na Big Bro ang bida at kanyang sinabi na paglaki nito ay gusto nitong maging Beastmaster na katulad ng bida. Agad naman itong sinabihan na naniniwala ito na kaya ng batang maging nakamamanghang Beastmaster sa hinaharap. Pagkatapos ay lumipas ang ilang sandali sa isang gusali na may butas na babong na kung saan tumatagos ang sinag ng buwan ay naroon mahimbing na natutulog ang bida. At habang ito ay mahimbing na natutulog ay walang kamalay-malay ito na pumasok sa kanyang kwarto ang kanyang kapatid at minamasdan siya nito habang natutulog. Pagkakita ng kanyang kapatid sa bida ay may kung ano itong hinahanap sa kwarto ng bida. Nang makita niya ito ay napalaki na lang ang mata nito dahil di makapaniwala sa kanyang nakita. At kanya palang nakita ang seal ng dragon na nasa likuran ng bida, at mas nagulantang pa ito na nagparamdam ang dragon dito at nagbigay ng matalim na titig sa kanya. Sa nangyari ay agad itong tumawag sa telepono upang mag-ulat sa kanyang nakita at kinumpirma din niya na ang Dragon Rune Curse ay naririto pa din at ang seal ng Dragon King ay buo pa din. Nagsaad pa ito sa kanyang kausap na sa kabila ng seal na nasa katawan ng bida ay bakit daw nakakapag-contract pa din ito sa isang beast. Sumagot naman ang kausap nito sa telepono na lagi nitong bantayan ang bida at lagi niya itong tignan kung ano man ang magbago dito. Agad naman itong sinang-ayunan ng kanyang kapatid at sinabi nito na siya daw ang bahala sa bida. Pagsapit ng umaga sa lugar ng Qingfeng City Train Station makikita natin ang bida at kanyang kapatid na may dalang malita at nakaharap sa mga tao upang ito ay magpaalam. At may mag-asawa pa na nagbigay sa kanila ng pagkain at dalawang sobre na naglalaman daw ng konting pera kaya sana daw ay tanggapin ng bida ang mga ito. Pagkatapos nun ay masayang nagpaalam ang bida sa kanila at wag raw siyang mamiss ng mga ito dahil bibisita din raw ang bida pag same break na nila. Pagkapasok ay agad na pinaupo ng bida ang kanyang kapatid. At sa kalagitnaan ng kanilang biyahe ay may narinig silang announcement na nagsasaad na may naka-rating sa kanilang report na may isang beast sa riles na kanilang madadaanan kaya ang train daw ay aalog ng konti. Maya-maya pa pagkalabas nila sa tunnel ay nag-anunsyo ulit na sila ay nakalagpas na sa delikadong daan kaya babalik na sa normal ang kanilang biyahe. Sa narinig ay nakampant na ang bida at nagpasalamat ito dahil naging okay na ang kanilang biyahe patungo sa Longyin City. Tumawa naman ang kanyang kapatid at sinabihan siya na pagbutihin nito ang kanyang pag-aaral pag nakapasok na ito sa school.
Ang kanilang masayang pag-uusap ay biglang napalitan ng pagtataka at takot dahil sa bigla na lang umalog ang sinasakyan nilang tren sa hindi pa malamang dahilan kaya lahat sila ay napatayo at natatakot. Kasunod nun ay nag-anunsyo ulit na may namataan silang grupo ng mga beast na umaatake sa kanila at ang mga beast na ito ay ang three-eyed giant apes kaya sinabihan silang protektahan ang kanilang mga sarili at kanilang mga gamit upang ito ay di mawala. Sa narinig ay naging seryoso ang bida at ang dalawang lalaki ay natatakot at nagrereklamo dahil kakasabi lang raw ng announcer na nalagpasan na nila ang delikadong lugar. At makikita dito na bumubukol na ang taas ng tren sinyales na may umaatake dito at malapit na itong bumigay kaya ang dalawang lalaki ay takot na dahil wala daw may kayang pigilin ang mga beast na ito kaya ano na daw ba ang kanilang gagawin. Tuluyan na nga nakapasok ang giant apes beast kaya nadagdagan ang takot ng lalaki at sinigaw nito na tumakbo na sila dahil nakapasok na ang beast. Samantala ang bida naman ay sinabihan nito ang kanyang kapatid na magtago ito at wag lalabas at sa sinabi naughty ay kanyang naitanong kung ano daw ba ang gagawin ng bida. Dinamon nito sinagot ng bida kaya agad na itong naglakad papalayo para harapin ang beast at naiwan na lang ang kanyang kapatid na nakaluhod at tinatawag ang pangalan ng bida. At makikita natin si Xiao Xinyo ay hinarap ang giant apes na agad nang papasugod ka kanya habang may naglilisik na mata na siya naman kinagulat ng bida dahil sa sobrang bilis ng pag-atake ng beast at di na niya ito maiilagan pa. Ngunit bago pa siyang matamaan ng giant ape ay may umatake na dito na isa pang beast para protektahan ang bida sa pag-atake ng giant ape. At nagsalita ang may-ari ng beast na yon na kung tatayo lang ba raw ang bida at manunood. Dagdag pa nito na kung ayaw pa nitong mamatay ng maaga ay mas mabuti pang umatras muna ito. At makikita natin dito na ang may-ari pala ng beast na umatake sa giant ape beast ay isang babae at ang pangalan nito ay si Qin Yanran at anak ito ng Sky Guild President. Nagsimula na itong paikutan ang kanyang tangkod at nagkakaroon ito ng reaksyon ng mana dito at kasunod nun ay umatake na din ang beast nito na parang fox at ginamit nito ang skill na Thunder Flash. Nagulantang naman ang bida dito dahil nakita nito ang impormasyon ng beast ng babae. At ang pangalan nito ay Three-Tailed Thunder Fox, Level Extraordinary Till 3, Loyalty wala. Bloodline, Thunder Fox. Epic Quality, Attribute, Thunder and Wind. Evolution Path ay mula 3-tailed hanggang sa 9-tailed at hidden evolution ito at 3-tailed Thunder Fox Shadow Red Lightning Fox, hanggang sa Scarlet Lightning Fox, at ang skill nito ay 3-tailed Thunderstorm at lahat ng buntot nito ay kayang patayin lahat ng kalaban dahil ito ay sinasamahan ng malakas na electric damage at ma-stun ng 1 segundo ang lahat ng tatamaan nito. Habang minamasdan ito ng bida ay nab-I-believe ito sa Three-Tailed Thunder Fox at kanyang nasabi na ito pala ang lakas ng isang anak ng Sky Guild President. Nang papalapit na ang babae at ng beast nito na fox ay bigla nagwala ang giant ape beast at pinupukpap nito ang kanyang dibdib na sinyales na hindi ito natatakot sa dalawa. Samantala ang bida naman ay natuwa sa kanyang nakita kaya naisip nito kung ligtas na ba daw sila dahil sa may tumulong na sa kanila. Subalit may biglang sumulpot sa likuran nito kaya sigaw nito sa mga kasamahan niya na lumikas na ang mga ito at iwan na nila ang train. Dagdag pa nito na ang pagkakaalam raw niya ay ang mga giant ape beast ay mga social na nilalang kaya ano daw ba ang ginagawa ng mga ito dito sa train. Kasunod nun ay nagsilabasan pa ang ibang mga giant ape beast na parang galit na galit at gustong manakit dahil nang lilisik ang mga mata nito at sumisigaw ng napakalakas. Kaya sa nangyari ay agad na pinalabas ng bida si Black Fang at kanyang sinabi na kailangan nilang tulungan ang babae sa pakikipaglaban sa giant ape beast. Samantala ang babae naman ay nagtagumpay ito na saksakin sa likod ang beast at napapamura pa ito at nagrereklamo dahil bakit raw napakadami ng mga giant ape beast na ito. Sa kanyang inis ay di na niya namalayan ang dalawang papaatake sa likuran nito at kahit pa tinawag ito ng bida para mag-ingat ay huli na din ito para makareact pa kaya nagulat na lang ito.
at di makagalaw sa kinatatayuan nito. Pero hindi naman itong basta-basta na lang hahayaan ng bida kaya dali-dali itong inutusan si Black Fang na gamitin nito ang Inferno Bind para tirahin ang dalawang giant ape na aatake kay Qin Yanran. Sa nangyari ay agad nang napalibutan ng kadena ang mga giant ape beast dahil sa skill ni Black Fang kaya naman sinabihan ng bida ang mga ito na titignan nila kung saan na ang mga ito tatakbo. Kasunod noon ay tuluyan na ang mga ito na natalo at naigapos gamit ang kadena ni Black Fang at si Qin Yanran naman ay nagtanong sa bida kahit obvious naman ang sagot na ito raw pala ay isang Beastmaster din. Kaya nagpasalamat na ito sa bida dahil sa pagkakaligtas nito sa kanya kanina at agad namang nitong sinabi na walang problema dahil kahit sino mang raw na Beastmaster ay gagawin ang kanyang ginawa sa mga ganiton sitwasyon. Napaseryoso pa ang bida at tatanungin sana nito si Qin Yanran tungkol sa beast nito subalit di ito natuloy dahil lumabas muli ang information nito. Beast status depressed, lethargic, diagnosis, post-battle trauma, treatment, durugan ng unknown flower and soak sa mainit na tubig at magdagdag ng thunder attribute catalyst at pagtapos ay haluin ito sa fully dissolved core of watertight magical beast. Pagkakita nito ay agad na sinabi ng bida na sa nakaraang mga araw ang beast raw ng babae ay laging excited sa labanan pero pagkatapos nito ay nagpapakita ng isang panghihina sa kanyang beast, nabigla naman dito si Qin Yanran dahil sa papanong paraan daw nalaman ito ng bida. Nagpalusot naman ito na ang beast raw ni Qin Yanran ay nag-iinda ng sakit na trauma sa pakikipaglaban. Sabi pa nito ay kaya daw niya ito nalaman ay sa kadahilanan na basa niya ito sa isang Beastmaster Ailment Guide, at ayon daw dito ay ang mga Thunder Fox daw ay madaling kapitan ng mga sakit na ito. Na-realize naman ni Qin Yanran na kaya pala hindi na niya nakikitang ngumingiti ang kanyang beast ay may trauma raw pala ito sabay pabirong hampas sa bida habang nagpapasalamat dito at gagamutan daw niya ang sakit ng beast nito asap. Sabay akbay nito sa bida at kanyang sinabi na simula daw sa araw na yon ay siya na ang kanyang little brother, samantala ang bida naman ay parang di nakikinig dahil sa iba ang napapagpokusan nitong tignan na parang akman hahawakan pa niya ito, pero kayo na ang bahala humusga kung saan ito nakapokus tumingin. Sa di kalayuan naman ay nandun ang kapatid ng bida at nakikita ng kanyang kapatid ang dalawa na habang nakaakbay si Qin Yanran sa bida kaya parang galit ito dahil sa nakakuyong ang kamay nito. At sa talam ng titig nito sa dalawa ay halata na galit ito pero di po natin alam kung bakit ito galit sa dalawa. Galit ba ito dahil sa pag-akbay ni Qin Yanran sa bida dahil nagseselos ito or galit ito dahil sa iniwan siya ng bida para lang makipaglaban at nilagay ng bida ang sarili nito sa kapahamakan? Kung nagustuhan mo ang ating kwento ay maaari po bang makahingi ng like, comment and pa-subscribe na din ng ating channel para lagi kang updated sa mga kasunod nating kwento. Maraming salamat po. At magpapatuloy ang ating kwento kung saan ang kapatid ng bida ay biglang pumagitna sa dalawa at pinaghiwalay ito dahil ito ay nagseselos kaya sinabihan niya si Yanran na habang may pilit na tawa na hindi pwedeng kung sino-sino lang ang magiging brother ng bida dahil ito daw ay ang kanyang kapatid. Wala naman masabi ang bida dito at ngumiti na lang ito. Naging seryoso naman si Yanran dito at kanyang naiisip na hindi siya magpapatalo sa kapatid ng bida. Kaya masaya siyang lumapit sa bida at hinawakan din ang braso nito at nagtanong kung totoo ba ang sinabi ng kapatid niya na hindi pwedeng maging brother niya din ang bida. At habang hinihila siya ng kapatid nito ay pasiga naman sinabi ni Yanran na magmula sa araw daw na ito ay kanya na din kapatid ang bida. Kaya kasunod nun ay kanila nang pinag-aagawan ito habang hatik sa magkabila nitong kamay kaya mapapasana all con alang. At ang bida naman ay nahihirapan na sa kanyang kalagayan at kanyang inaawat ang dalawa dahil sa baka mahati na siya sa dalawa dahil sa lakas ng hot-okon nila. Pagkatapos nun ay lumipat na ang eksena sa Central Plaza,
Asher Dragon Academy na kung saan dito ginaganap ang seremonya para sa mga bagong mag-aaral ng Dragon Academy at makikita natin dito ang Dean ng Asher Dragon Academy na si Lin Kang at ang Vice Principal na si Wang Dongsheng na masayang wini-welcome ang mga bagong mag-aaral sa kanilang academy. Nandito din ang bida na tahimik na nakikinig sa nagaganap na seremonya at nagsaad pa ang Dean ng paaralan. At nakiusap na habaan nila ang kanilang pasensya habang inaantay nila ang kanilang prinsipal. Kasunod nun ay naalala pa ng bida ang pagpapaalam nito kay Qin Yanran at kanyang nasabi na pagkatapos mag-polem dito, ay sa wakas makakapasok na din siya sa academy na walang malaking problema ang nangyari. Pagkatapos nitong mag-isip ay biglang sumigaw ng malakas ang Lion Beast sa hindi pa malamang dahilan. Pero kasunod nun ay hindi naman natakot ang mag-aaral bagkus ito masayang humahanga sa Lion Beast at kanilang nakilala na ito ang kanilang Director Suruyan. Kaya sa pagdaan nito sa itaas ay malakas na nagsigawan ang lahat para sa pagdating ng kanilang Director. Nadikala-unan ay lumapag ito sa itaas na kung saan nariroon ang Dean at ang Vice Principal. Pagkababa nito ay agad siyang sinabihan ng Dean na kung maari bang itong magbigay ng kahit na konting salita lang sa mga bagong mag-aaral sabay abot nito sa mikropono. Samantala ang bida naman ay labis na nagulantan sa kanyang nakita at di makapaniwala kung ito ba ang babaeng nakipaglaban sa Shadow Demon Dragon nung nakaraan. Di raw nito inaasahan na ito pala ang principal ng Asher Dragon Academy. Kasunod nun ay nagbigay na ng talumpati ang principal at binati na nito ang mga mag-aaral dahil nakapasok sila sa Asher Dragon Academy at nais pa nito na paalalahan ang mga ito mga bagay na dapat at hindi dapat na gawin sa kanilang academy. At may seryosong sinabi na kahit saan pa sila galing na pamilya kahit gaano man ang mga ito ka-impluensya ang kanilang pamilya or gaano man ka-humble sa una. Dito sa Asher Dragon Academy ay kailangan nilang sumunod sa kanyang rule, especially sa rule number 8. Sa pagkasabi nito sa rule number 8 ay nabigla at naguguluhan ang mga mag-aaral dahil dinayla nila alam kung saan patungkol ito at kung ano ba ang ibig sabihin ng kanilang principal sa rule na ito. Para di na maguluhan ang mga mag-aaral ay ini-explain na ng principal ang rule number 8, at ang rule number 8 ay kung nagkaroon ng alitan ng mga mag-aaral kahit sino pa ang tama or mali ay kailangan nila itong resolbahin sa pamamagitan ng isang tunggalian sa loob ng ring at ang matatalo ay kailangan humingi ng tawad sa nanalo. Pagkadinig dito ng bida ay napaseryoso ito dahil ang rule number 8 raw ay striktong pinatutupad pero ginawa ito para ang mga maimpluwensyang mag-aaral ay di makakapangbuli ng iba at dinayla maabuso ang kanilang kapangyarihan. Kaya sa pamamagitan ng rule na ito ay kahit na ang isang ordinaryong mag-aaral ay kaya nitong makuha ang katarungan sa pamamagitan ng kanyang kamao. Pagkalipas ng 2 oras ay lipat na ang eksena sa kanilang classroom kung saan may sumigaw at napamura dito. Ito pala ay isang lalaki na nakakilala sa ating bida at di makapaniwala na kapareho niya ng class ang bida at pag-alit pa nitong kinumpirma kung ito ba daw talaga si Xiao Xingyu. At natatandaan pa nito ang bida na siya yung nag-iisang mag-aaral na ang spirit power nito ay halos kapantay na ang kanilang senior na si Yening Shuang. Nainis naman ang guro sa ginawang pagsisiga ng lalaki kaya sinabihan niya ito na umupo na ito dahil magsisimula na sila. Agad naman itong nanahimik kaya nagsimula na sila sa class. Pagkaupo nito ay masaya naman siya nitong tinawag na Brother Xiao at kanyang sinabi na mula sa araw na ito ay lagi siya nitong susundan. At ang guro naman ay habang nagsusulat ng kanyang pangalan ay naiingayan sa pagsisilita nito kaya pinatatahimat niya ito. Kasunod nun ay nagpakilala na ito sa mga mag-aaral at kanyang sinabi na siya si Chen Qinian ang kanilang homeroom teacher, at kinagagalak niyang makilala ang mga bagong mag-aaral ng Asher Dragon Academy. Dagdag pa niya na buksan nila ang first chapter ng Beast Guide book dahil dito sila magsisimula sa Theory of Beast Companions. Pagkatapos ay isinalaysay ng guro na ang lakas ng kanilang Beast Companion ay nahahati sa 2 bahagi.
Ang una ay ang companion's evolutionary stage na sa kasalukuyan ay tinatawag na evolutionary stage papunta sa mababa hanggang sa pinakamataas na evolution. Ginawa pang halimbawa ang mga beast na nakita na nating sa mga naunang chapter kagaya lang ng beast ng bida na ang una ay ang initial form kasunod ay ang mature form at ang complete form transcendent form at ang huli ay ang beast king form. Ito ang first factor sa beast companion. At ang ikalawang factor naman ay ang beast bloodline quality. Ang mga naidokumento na bloodline ay mula sa poor quality hanggang sa high quality bloodline. At ang matataas na quality ay natural na kaya nitong talunin ang lower quality. At ang attribute ng kasamang beast ay gumagawa ng pagsugpo sa iba pang attribute. Ang halimbawa ng mga common na lumang elemento ng attribute ay ang metal, wood, matter, fire, and earth. Makikita natin ang pagkakasunod-sunod nito batay sa circle. Maliban pa sa mga nabanggit ay may mga attribute pa na hindi nakalista sa kanilang libro katulad lang ng sand at ng lightning. Ang haba naman ng explanation mo guro. Samantala habang nagtaturo ang guro ay ang bida naman ay nakatulog na sa kanyang lamesa dahil sa haba ng pinagsasabi ng guro. Maya-maya pa ay napansin ng guro ang natutulog sa kanyang klase kaya naman binato nito ang bida at pinatatayo niya ito. Pinilit nito na tumayo kahit ito ay antok na antok pa habang pinagagalitan ng guro dahil nagagawa niyang matulog sa kalagitnaan ng klase nito. Kaya tinanong siya ng guro kung ano ang kahinaan ng isang beast na sky demon lizard. At pag-alit pa na sinabihan ng guro ang bida na kung hindi niya ito masasagot ay magligpit na ito ng gamit niya at umalis na sa kanyang klase. Tinanong pa siya nito ulit na kung ano ang kahinaan ng Sky Demon Wizard dagdag pa niya na kung hindi ito masagot ng bida ay wag na niyang balakin pang bumalik sa kanyang klase. May kumpiyansa naman sinabi ng bida na ang kahinaan nito ay ang venom na nasa itaas ng abdomen nito. Tinanong pa siya ulit ng guro kung saan nakatira ang Ice-Condor Crocodiles na agad naman sinabi ng bida na nakatira ang Ice-Condor Crocodile sa Senado Este sa Frostfall Lake region of the Southern Dragon Kingdom at tinatawag din na Gold Pool beneath the Kunlun Glacier Falls. Dahil sa nasagot ito ng bida ng walang kahirap-hirap ay napabilib nito ang kanyang mga kaklase. Pero ang guro ay deep na napapabilib kaya sinubukan pa niya ito mula at kanya ulit na tinanong kung ano ang gagawin nito pag nakaharap nito ang isang skyrending tiger sa kagubatan. May ngiti naman itong sinagot ng bida na kakagatan niya ang kanyang ID card at maghanap ito ng makulimlim na lugar para dito magtago. Sa kanyang naging sagot ay nagulat ang kanyang mga kaklase pati na ang guro dahil din ito inaasahan ang sagot ng bida kaya tinanong niya ito kung bakit ito ang kanyang kasagutan. Masaya naman pinaliwanag ng bida kung bakit ito ang kanyang naging kasagutan sa kadahilanan na ang Skyrending Tiger ay isang mutated beast at ang may kaya lang na lumaban dito ay isang level 6 or mas mataas pa na Beastmaster kaya sa katulad niyang isang beginner pa lang ay ang tangi lang niyang magagawa ay tumakbo or mamatay na lang nang walang kalaban-laban. Kaya ito daw ang dahilan kung bakit kakagatan niya ang kanyang ID card kasi mamatay man siya or hindi ay madali lang siyang mahahanap ng kanyang pamilya ang katawan nito. Sa naging sagot ng bida ay wala nang masabi pa dito ang guro. At pasigaw niyang sinabi sabay hampas sa mesa na ang kasagutan ng bida ay bibigyan niya ito ng mataas na grado. At balak pa sana ng guro na itanong kung paano ito nalaman ng bida pero di na niya ito natuloy dahil ipinakita ng bida ang kanyang 3 libro at kanyang sinabi na kaya niya nalaman yun lahat ay dahil tapos na niyang basahin at ay memorya ang lahat ng nasa libro. Sa kanyang sinabi ay napahanga nito ang kanyang mga kaklase dahil din ay laakalain and may makakagawang mamemorya ang lahat ng nasa libro kaya tinawag nila siyang monster prodigy. Samantala ang guro naman ay nagsaad na kailangan mag-usap sila ng bida ng sarilinan at ang iba naman ay ipagpatuloy ang pag-aaral sa sarili nila mismo. Maya-maya pa ay nasa labas na sila ng silid-aralan at agad na nanghingi ng paumanhin ang bida dahil sa nakatulog ito sa klase ng guro at pinanggako niya na hindi na ito mangyayari pang muli.
Sinabi naman ng guro na hindi yun ang dahilan kung bakit niya ito gustong makausap. Saad ng guro na na-master na ng bida ang buong Simter theory content nila sa kalahating araw. Nagpasalamat naman ang bida sa guro dahil nagawa daw niya ito dahil sa magandang pagtaturo ng guro. Sa sinabi ng bida ay kinainis ito ng guro dahil alam niya na wala naman siyang nagawa dahil natulog lang naman ang bida sa kanyang klase at dagdag pa niya na dahil sa natapos na nito ang theory section ay oras na para tumalon sa advanced material. Kasunod nun ay iniabot ng guro ang ID card ng bida sabay sabi na magagamit niya ito para makapasok sa library ng Asher Dragon Academy. At gamit ang ito ay makakapasok siya ng libre at makakahiram din ng libro ng libre at habang kinukuha niya ito ay nagugulat siya sa kayang gawin ng pass-id card na ito. At habang papaalis na ang guro ay tinapik siya nito sa balikat at kanyang sinabi na magpunta na ito doon dahil wala na siyang may taturo pa sa bida. At yun na nga ang nangyari lumipat na ang kwento sa Asher Dragon Academy Library kung saan makikita ang napakadaming libro tungkol sa mga advanced theory na dapat pag-aralan ng bida. At makikita natin ang bida dito na tahimik na nagbabasa ng mga libro. Maya-maya pa ay may biglang pumasok na mga lalaki at nagsabi na sa araw daw na ito ay ang Asher Dragon Academy Library ay sa kanya na. Ang lalaki na nagsalita ay si Wang Yan ang anak ng vice principal na si Wang Dongsheng. Nagsaad pa ito na lang sila ay magsilabas na sa silid na ito. Kaya makikita natin na nagsisitakbuhan na ang mga ibang mag-aaral dahil natatakot sa gagawin ng couple na ito pag di sila sumunod at tanging ang vida lang ang hindi sumunod sa couple at patuloy lang sa pagbabasa na parang walang narinig. Sinabihan pa ng couple ang mga babae na wag na ang mga itong lumabas at manatili na lang sila kasama nila. Sobrang natatakot naman ang tatlo sa couple na pervert at nakausap ang mga ito na hayaan na sila ni Wang Yan na makalabas. Kasunod nun ay tiniklap ng bida ang libro na kanyang binabasa pinatatahimik sila dahil ang iinggi nila at di siya makapagbasa ng maayos. Kasunod nun ay binato nito ang libro sa couple na si Wang Yan kaya naman nainis ito sa nangyari. Kaya agad itong lumingon at kanyang sinabi kung sino ang tanga na bumato sa kanya ng libro at agad naman tinuro ng kasamahan nitong kupan ang ating bida na ito ang bumato sa kanya, at walang galang daw ito sa kanya. Tinindigan ito ng bida at kanya itong sinabihan kung wala ba itong kahihiyan dahil nang babuli ito ng babae. Sinagot naman siya ng couple na si Wang Yan na sino daw ba ito at bakit daw umaasta ito na isang tagapagligtas. Samantala lumapit ang babae sa kanya at sinabi nito na mas mabuti pa na umalis na ito dahil sa ang lalaki na yan ay isang anak ng vice principal kaya hindi niya ito pwedeng kalabanan. Napangiti naman ang bida sa nalaman nito at kaya daw pala malakas ang loob nito na mangbuli kasi anak ito ng isang vice principal. Nagpasalamat naman ang couple dahil sa wakas daw ay naiintindihan na ito ng bida. At pag-alit pa nitong sinabi na kung alam daw ng bida ang makakabuti dito ay mas mabuti pan lumuhad ito at humingi ng patawad sa kanya ngayon. Di naman niya ito pinakinggan at agad niyang binigyan ng chocolate cake ang couple sa itlog nito at sinabi ng bida na sa panaginip lang niya ito mangyayari. Kaya ang couple ay tumirik ang mata dahil sa hindi inaasahang pag-atake sa kanya at parang nabasag pa ang inaalagaan nitong beastlog. Kaya hawak-hawak ang alaga nitong beastlog ay naglulupasay sa sakit ang couple sa sahig habang nagagalit ang mga kasamahan nito at nag-aalala sa kalagayan ng kanilang young master Wang Yan. At kahit na nanganginig pa ito sa labis na nararamdamang sakit ay pilit pa din itong dinuduro ang bida at sinabihan na kahit alam na nito kung sino siya ay nagawa pa din niya ito sa kanya. Kaya galit na galit ito at kanyang siniguro na hindi makakalabas ng buhay sa loob ng library ang ating bida. At habang gumagapang ito sa lapag ay nagbabanta pa din ito na sa araw na ito ay malalaman nito kung sino ang maimpluwensya dito sa Qinglong Academy. At makikita natin na may biglang pumasok at narinig ang sinabi nito kaya napasabi ito na napakabigat daw ang sinabi ng couple na ito.
At ang dumating pala ay ang principal at ang guro ng bida at sinabi ng principal na hindi nito napagtanto na ang Qinglong Academy ay nasa ilalim ng control nito. Sa nangyari ay pinagpapawisan na lang ito at kanyang nasabi sa isip nito na kung bakit napakabilis daw mahanap siya ng mga ito. Kasunod nun ay nagsaad ang prinsipal na parang nagagalit at kanyang sinabi na naiintindihan nito ang lahat ng nangyayari kaya dahil sa silang dalawa ay may alitan sa isa't isa ay kailangan nila itong resolbahin ayon sa Article 8 na rule ng kanilang paaralan. Na kung sino mang mag-aaral na may alitan sa isa't isa kahit ito ay nasa tama o mali ay kailangan itong resolbahin sa pamamagitan ng paglalabang sa loob ng arena at kung sino ang matatalo ay hihingi ng patawad sa nanalo. Kasunod nun ay lumipat na ang eksena sa Arena Square, kung saan may sumisigaw at pinagmamadali ang iba dahil si Shuo Shinyo at si Wang Yan ay maglalaban sa arena kaya dapat nila itong mapanood. Din-aman makapaniwala ang isa dahil si Wang Yan daw ay may beast na legendary quality 6 claws kay Split ang leopard. At habang may kumpiyansang nakatayo ang bida ay nagsaad ang isang mag-aaral kung mananalo daw ba ang bida kay Wang Yan. At pag-alit naman siyang sinabihan ng isa na walang duda raw na mananalo ang kanyang brother Xiao Xinyo. Kahit ang guro na nanonood sa malayo ay humihilan na sa na hindi siya ipahiya ng bida. Kasunod nun ay tinawag na ang dalawa na umakyat na sa arena dahil magsisimula na ang kanilang laban at makikita natin na magkakamayan pa ang dalawa. At habang sila ay nagkakamayan ay nasabi ng couple nato na ipapaalam daw nito sa bida kung ano ang mga nangyayari sa mga taong kumakalaban sa kanya. Tinuwanan lang ito ng bida at sinabing hihintayin niya ang paghingi ng patawad ng couple na si Wang Yan. Sa nangyari ay nenas na lang ito sa dahil sa pang-osar nito sa kanya. Maya-maya pa ay inianunsyo na ng host na ang laban ay magsisimula na kaya makikita natin ang dilaw na aura sa gitna ng arena senyales na nagsisimula ng magpapalabas ng beast ang dalawa. At nauna nang magpapalabas ng beast ang couple kaya lumabas sa ibaba nito ang circle habang lumalabas ang mga aura sa kanya. Maya-maya pa ay tuluyan ng nagpakita ang beast nito na parang fanfare. Sa paglabas nito ay tumindig ito sa likuran ng couple na parang astig at bilib na bilib sa sarili. Kasabay nun ay nagdugo ang mata ng bida at nakita nito ang stat ng beast ng couple. Name, 6 clawed sky splitting leopard. Level, initial stage. Bloodline, legendary. Attributes, Ice and Wind Dual System, Talent, Profound Ice Freeze. Ang kahit anong atake nito ay nagdadagdag ng freezing damage na nagbabawas sa kalaban ng movement speed or attack speed ng 30%. Shot Aaron Cord, Ice Sphere attack na naglalak sa target at ito ay sumasabog at gumagawa ng ice blades na nagdudulot ng malawakang damage. Loyalty 72. Nang makita ito ng bida ay sobra siyang nabigla dahil ngayon lang itong nakakita ng beast na dalawa ang attribute nito. Pero ganun pa man ay di ito pinanghinaan ng loob at matipan niyang sinabi na oras para hawakan ang stage. Kasunod nun ay pinalabas na nito ang kanyang beast na si Black Fang at nababalutan naman ito ng maitim na aura. Pagkakita ng iba dito ay napahanga sila dahil kung sa itsura daw ang basihan ay ang beast ng couple daw ay talo na as in finish na. At sa VIP na upuan naman ay may nanunood dito gamit ng isang crystal ball. At ang nanunood pala dito ay walang iba kundi ang principal at naguguluhan kung anong beast ng bida dahil ngayon lang daw niya ito nakita. At para daw kahawig ito ng at di niya na ituloy ang kanyang sinasabi dahil sa napagkanto na niya kung ano ito at ito daw pala ay isang evolved version ng Gale Hound. Nagsaad pa ito na ang Gale Hound daw ay kilala sa kawalang kwenta nito dahil hindi ito nagagamit sa labanan dahil sa wala daw itong evolution route. At napapabilib ito sa bida kung paano niya nagawang mapa-evolve ang isang Gale Hound. Samantala si Wang Yan naman ay nagsiguro na ng atake habang sinasabi nito na ng pag-alit na kumukuha lang daw ng atensyon ang bida kaya manood daw ito kung paano siya nito tatalunan.
Nagsigawananga ng pag-atake ang beast nito gamit ang Ice Crack Rending Claw. Di naman nagpahuli ang bida at inutusan nito si Black Fang na gamitin nito ang Serpentine Movement. Kaya nagtatatalon si Black Fang para makalapit sa kalaban nito. At nang malapit na ito ay sinakmal niya ito pero nakailag ang Ice Leopard sa pamamagitan ng pagtalon sa gilid nito. Kaya naman nabigyan siya nito ng isang pag-atake sa kanyang likuran na siya naman tumama dito at napasigaw ito sa damage na nakuha. Kaya sabay na umatras ito ng bahagya para magkaroon ng distansya sa kalaban. Samantala ang guro naman ay napapaisip dahil sa isang kaibahan ng dalawa sa attribute dahil ang attribute ng Black Fang ay Fire and Wind at ang 6K split ng Leopard ay Ice at Wind kaya sa diskarte na lang daw sila magkakatalong dalawa. Samantala balik sa laban ng dalawa na nahihirapan ng umilag si Black Fang sa ginawang atake ng Ice Leopard. At habang nangyayari yun ay malakas na sinigaw ng kupol ang pangalang ng bida at lulumpuhin daw nito ang beast nito. Kasunod nun ay inutusan nito ang Ice Leopard na gamitin nito ang Shattering Heaven at nagpalabas ito ng aura sa kanyang kamay. Kasabay nun ay malakas na binugahan ito ng malakas na yelo si Black Fang at habang napapalibutan ito ng yelo ay napapasigaw ito ng malakas. Hanggang sa unti-unti na itong nakukulong sa matigas na yelo. Maya-maya pa ay tuluyan na itong nagyelo pero makikita natin na parang nakangiti lang si Black Fang sa loob at parang hindi naman itong nasaktan. Kung nagustuhan mo ang ating kwento ay maaari po bang makahingi ng like, comment and pa-subscribe na din ng ating channel para lagi kang updated sa mga kasunod nating kwento. Maraming salamat po.